Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Ipagpapatuloy po natin ang usapang paiba-ibang panahon at kalusugan ng ating mga workers. Kasama pa rin natin si Dr. Pia Maven Edeher Patricio. Doc P, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Teacher Ellie, at sa lahat ng ating health checkers. Doc P, pagpatuloy po natin ang ating kwentuhan. So bilang occupational healthcare expert, ano naman po ang mga maaaring gawin para mapanatili ang malusog at masiglang pangangatawan ng ating workforce, hindi lamang po kapag summer, pero sa lahat ng pabagong-bagong panahon? Okay, for me po bilang occupational health physician and internal medicine, specialist, mas okay na hikayatin natin ang ating mga workers at ang ating mga manggagawa na magkaroon ng balanced lifestyle. So, regular na, paano po yun makakamit, no? Regular na ehersisyo. Well, ako po ay guilty rin dito. Sapat na tulog, pagkain na masustansya araw-araw, at regular na check-up. Ito po yung medyo hirap tayo kasi syempre dito po sa atin, hindi po lahat ng manggagawa na bibigyan ng pagkakataon ng regular na check-up. At hindi po yan nare-realize ng maraming employer na ang regular check-up at ang pagsagot sa check-up ng mga worker ay very, very important po, lalong-lalo na sa ating bansa na maraming pwedeng makuhang mga sakit. So, kung hindi naman kaya yung mga ganun, mas okay po na meron tayong mga wellness activities. At least make your workers aware of how they should maintain their wellness and health. Para pag healthy po ang isang worker, mas productive sila sa work. Naku, totoo po yan, Doc P, no? Talagang mas productive kung tayo ay healthy, no? Magandang mga reminders yan para sa ating mga employers at pati na rin sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon. Isang health checker na office HR manager po nagtatanong dito kung ano naman daw po ang mga pwedeng emergency kit items ang kailangang ihanda sa worksite laban sa heat stress o heat stroke conditions para sa kanilang mga employees. Okay. So, I'm sure alam na nila kung ano yung mga basic emergency needs. Pero para sa heat stress or para sa init, specifically, ang importante pong laman ng emergency kit is oral rehydrating salts or solutions, electrolyte drink na hindi mataas ang sugar content, cold packs or instant ice packs. Marami po mabibilhan yan ngayon. Cooling towels or pamunas na pwedeng basain. Spraying bottle na may hydration. Kahit may laman lang pong tubig, pero may mga mamibili na po tayo na mist spray bottles talaga. So, mas okay po yan. Mas okay yung distribution nun. Thermometer para alam po natin kung gaano kainit yung worker natin. First aid kit, yung mga usual natin na wound care, antihistamines, ganun po. Emergency fan or portable cooling device. And very important to remind all our workers na dapat updated ng emergency contact list nila. Yun ang hindi natin yun dapat ang hindi natin nakakaligtaan, na mostly na kakaligtaan din ng ibang employers. Dapat alam natin at meron tayong personal na natatago sa atin na record ng emergency contact list ng bawat employees. Yun po, no? So, sana po sa ating mga nakikinig at nanonood ng mga employers dyan, no, may checklist si Doc P para sa ating mga ihahanda para sa ating mga employees kung sakali sila ay magkaroon ng emergency na related sa heat stress or heat stroke, no? Doc P, alam niyo po, marami pong nangyayaring nose bleeding dahil na rin sa init ng panahon. Ano po ba ang nararapat na gawin kapag po nangyari po ito? Ano po yung step by step na payo ninyo para agapan po itong nose bleeding na ito? Pwedeng sa opisina o di kaya ay sa labas, no, kapag nasa worksite sila.
Okay. Usually yung mga nagda-nosebleed po, bukod na lang sa mga may hematologic diseases, no? Mostly po sa mga mga may high blood. Kasi po pag mainit ang panahon, tumataas ang presyon nila, nagkakaroon ng pagtaas ng presyon pati dun sa mga maliliit na ugat dun sa ilong, nagsasanhi po ng nose bleeding later on, no? Pero number one po sa mga lalo sa mga may underlying diseases, unang-unang importante, mainom nyo po sana dapat ang inyong gamot. Importante po yun, number one. Pero kung hindi po talaga natin may iwasan at meron tayong workmate or meron tayong worker na talaga nagkaroon ng nose bleeding na hindi inaasahan, first step, unang gagawin natin, hindi dapat tayo magpapanik. Paupuin agad yung kasama natin, paupuin agad ang worker, tapos pabayaan siyang yumuko ng bahagya, hindi po pataas, no? Akala natin pataas eh. Kasi pag pataas po, pupunta naman po sa lalamunan or sa daluyan ng hininga ang dugo. Yun po ang iniiwasan natin. So mas okay po na payuko ang gagawin natin na posisyon ng ulo. Pisilin ng ilong, yung malambot na part, no? Mas okay po na 10 minutes straight, hinga muna sa bibig yun. 10 minutes straight para maiwasan po yung pagdudugo. Tapos, mas okay din po mabigyan natin ng cold compress dahil mas magsasara or masisikip po yung daluyan, yung mga dugo, yung mga vessels po. At maiiwasan ang further na pagdudugo. So, cold compress or yelo ilalagay po natin sa noo or dito sa bridge ng ilong po, dito po sa part na to. Iwasan muna ang magsalita, huwag muna makipag-communicate, hinga lang muna sa bibig po. Mapapansin niyo po, after 20 minutes, supposedly, spontaneously mawawala na yung pagdugo ng ilong. Pag hindi pa rin siya nawawala after 20 minutes, mas okay na po na dadalhin natin siya sa emergency room or magpatingin na sa doktor. Kasi baka meron pong ibang diseases pa na pinoproblema yung patient. Doc P, maraming salamat po at na i-correct nyo, no? Tama po kayo kasi marami po sa amin, ang alam namin ay talagang itataas, no, yung ating mga ulo. Yun pala, dapat payuko mga health checkers, no, ang tamang paraan ng pag-address ng mga nose bleeding o yung mga nagdudugo ang ilong. Yan. Doc P, alam niyo po, mayroon pa po kaming mga katanungan na pumapasok dito, particularly po yung mga epekto ng pagsuot ng helmet, face mask, no? Ngayong mainit po yung panahon, meron po ba itong epekto, lalong-lalo na po yung mga riders po natin na nasa labas na kailangan magsuot ng helmet? Meron po ba itong, tumataas po ba yung risk nila ng mga heat stress? O ano po ba yung totoo tungkol po dito? Well, dahil syempre makapal po ang helmet, totoo din naman talaga na mainit din po talaga yung sa loob ng helmet, no? So, intermittently, dapat po tinatanggal natin siya. So, kunyari po, pag tumigil na po yung ride natin for a moment, kunyari may hinatid tayo, take time po na tanggalin natin yung helmet. Let it breathe, let the air get into the hair and the head po para may pahinga na may space po ng pahinga para sa ulo natin. Yung iba po kasi sobrang workaholic at sobrang nagmamadali na naiintindihan ko naman, hindi na nila natatanggal, nagtutuloy-tuloy sila. Pero mas importante po na mas guarded tayo sa ating health. Take time na pahingahin po yung ulo natin. Bigyan po natin siya ng oras na makahinga-hinga para hindi na tayo umabot sa pagkakataon na hindi na natin maaatrasan ng heat exhaustion. Ayan, narinig po natin si Doc P, lalong-lalo na po sa ating mga nakikinig at nanonood na riders din, no? Tayo ay ipahinga, no? Lalo-lalo na yung sa mga naka-helmet sa atin, no? Doc P, nabanggit po natin to kanina, yung mga rest breaks, no? Paano po ba dapat planuhin ang pahinga sa mga trabahong exposed sa init? May oras po bang ideal kung kailan po ito ginagawa? Okay, at this point po, it's very, very important na parang meron po talagang shifting. Sana ginawa po ito ng ibang employer na nagkakaroon po ng shifting of hours. Lalo po painit ang panahon. Hindi na neglect natin, akala natin okay lang. Pero po nahihirapan talaga yung mga workers natin. Mas okay po kung shorter shift of work, lalo na sa mga oras na nasa noon time. Kung hindi po kaya, sana na-providean po natin, which I mentioned a while ago,
na providean po natin sana sila ng maayos na ventilation. Kung hindi kaya na air condition, maayos po na electric fan na hindi na po sana poproblemahin ng mga ng mga employees. And shaded areas, no? Mas maganda po kung meron man silang breaks, well distributed, yung hindi po katulad ng iba po kasi ang December, iba po ang ginhawa na nabibigay sa atin ng December. Sana po naiisip siya ng mga employers na meron pong importance na pag summer po, iniiba natin yung schedule natin. Kung lalo na sa breaks po, mas okay po na nagte-take turns sila ng mas mahabang breaks para po may oras para sa mga workers natin na makainom ng tubig, makapagpahinga sa shaded areas, at makapagpalit ng damit kung kinakailangan. Ayan no, napakaganda ng inyong mga reminders, Doc P. Kanina pa po natin nababanggit to, Doc P, na 8 to 12 glasses of water, no? At talagang dapat ini-encourage po natin na tubig ang merong access sa tubig ang ating mga manggagawa. Paano po ba namin malalaman kung sapat na yung tubig na iniinom namin? Kasi halimbawa po ang gamit namin ay yung mga tumbler, no, na usually yun po yung available sa ating mga work sites. Paano po ba namin malalaman na sapat na o di kaya ay kulang pa o sobra naman ang aking pag-inom ng tubig? Okay. Pag sobra, sige, una tayo sa sobra. Pag sobra, mapapansin nyo po yan, hindi naman sa lahat ng tao. Ano na siya, bloated kayo, or nagsisip out na siya sa mga kamay nyo na nagmamanas, which is okay, hindi natin gusto yun. Lalo na sa mga taong may mga sakit na CKD or chronic kidney disease or heart failure, ayaw po natin nun, no? Kaya kailangan guarded din tayo dyan. Yung 8 to 12 glasses of water, hindi siya pang lahat ng tao, lalo sa mga may sakit na CKD at heart failure. Kailangan ikonsulta natin sa doktor yan, no? Pero, pag kulang, mapapansin po natin na mas uhaw pa tayo, mas madilim po, mas madilaw yung ihi natin. Pero kung tamang-tama lang naman siya, mapapansin din po natin, hindi tayo ganun ka-uhaw, hindi tayo ganun kabilis mapagod, at lalo na po yung ihi din natin, mapapansin natin, hindi siya ganun kadilaw. Madilaw man, tamang dilaw lang, yung light yellow lang. Or, medyo nasa pa-clear na color na siya ng wiwi. Mas gusto po pala natin yun, Doktora, no, na talagang hindi gaanong kadilaw ang ating mga ihin, no. So, yun yung pwede nating tignan, mga health checkers, no, para malaman kung enough ba ang ating hydration o pag-inom ng tubig. Yan. Matapos ang tag-init, papasok na naman ang tag-ulan, Doc P. Ano naman po ang mga usual na health conditions o mga sakit na madalas pong naikukonsulta sa inyo kapag tag-ulan na? Ayun ang problema dito sa atin, dalawa lang, no? Either tag-init or tag-ulan. So, ito na naman tayo, pagkatapos ng tag-init, may panibagong problema, tag-ulan naman, no? So, kapag tag-ulan naman po, yung mga kadalasan na tumataas na kaso sa atin is flu, ubot-sipon, dengue. Yan, dengue minsan binabaliwala natin yan, pero po, pwede siya maging deadly pag binaliwala po natin siya. Leptospirosis, tsaka yung mga waterborne diseases katulad ng mga diarrhea or typhoid fever. Dediretso na ako, Teacher Ellie, sa mga paraan para maiwasan to, no? So, ugaliin sana natin ng frequent hand washing kahit ano pong weather ng Pilipinas. Mas okay na frequently tayo nag-hand wash. Panatiliin din natin na tuyo at malinis ang ating katawan. Iwasan natin na lumusong sa mga baha. Tapos, lalo na sa mga panahon na talagang malakas ang ulan. Kung kaya nating iwasan po ang paglusong sa baha, iwasan po natin siya. Siguraduhin din natin na ligtas at malinis ang iniinom nating pagkain at tubig. Kung meron tayong mga trusted na restaurant o trusted na bilihan ng pagkain na alam natin na hindi nagkakaroon ng waterborne diseases or mga diseases na pwede natin makuha from mga pagkain, okay po na sa masiguradong lugar tayo bibili ng pagkain. Importante po, lalo na sa dengue, ang magkakaroon tayo ng mosquito control. So, gumamit tayo ng kulambo, insect repellent, alisin po natin yung mga stagnant na water po sa bahay natin or sa workplace natin para makaiwas sa dengue.
ayan po ng mga health checkers na isa-isa po sa atin ni Doc Pay kung paano iiwasan naman kapag nagtag-ulan na. Kasi Doc Pay, alam nyo, kahit po konting talagang ambon o ulan lang ay minsan ay bumabaha din dito, lalong-lalo na po dito sa Maynila, no? So maganda po yung mga advice ninyo para sa araw-araw na sumusugod at pumapasok, no? Doc P, alam nyo, marami pa po bang advice, no? Kanina na sabi natin na kailangan nagpapa-check up, no? Curious po kaming mga health checkers, meron po bang mga bakuna na dapat nating ipaalala sa sa ating mga health checkers, no? Laban sa mga sakit, lalong-lalo na po ngayon na talagang tag-init, mamaya-maya ay tag-ulan naman, lalong-lalo na sa ating mga workforce na araw-araw na pumapasok. Yeah. Supposedly sana po updated tayo sa bakuna, lalo-lalo na ngayon ang dami na pong hindi naniniwala sa bakuna. Nakakalungkot po na bumaba ang mga believers natin ng bakuna when in fact ito po ay proven and tested through time. Ever since the time of polio, alam na po natin ang dami na pong napagaling or naiwasang sakit ng bakuna. So ngayon po, very important na updated tayo sa childhood immunizations natin. Pero kung alam nyo updated po kayo doon, ang mapapayo po namin na responsible tayo sana sa pagpapabakuna ay ang pneumococcal vaccines, isa po yun. Yung yearly vaccine din po ng influenza, ito po ay mas okay kung manggagaling sa employer. Meron pong iba na mababait po sila sa mga employees nila. Maraming salamat po na ginagawa nyo to. Every year talagang ina-update nila ang influenza vaccine ng mga employees nila and we are thankful for that. And since this is a country na very talamak po yung hepatitis and tuberculosis, sana updated tayo sa tuberculosis BCG natin and hepatitis A and B vaccines natin. Sana po nabigyan tayo ng mga hepatitis vaccines natin. Very important po, kung hindi nyo alam, ipacheck nyo siya. May titers po na tinatawag. Ipacheck nyo kung protektado po ang katawan ninyo. Madali po na magkaroon, lalo na po sa mga health center na mabigyan po kayo, hopefully, ng libre na bakuna kung hindi man kayo nabibigyan ng inyong employers sa trabaho. Doc P, alam nyo, nababanggit nyo kanina pa yung tuberculosis o TB, no? May kinalaman po ba ito sa pabago-bagong klima? Kasi tanong po ito ng isang health checker. Usually po, iniisip natin na kaakibat ng pabago-bagong klima ang TB. May katotohanan po ba ito? Okay. Hindi directly magkakonekta po ang klima at TB. So marami rin nagtatanong nun. Hindi directly magkakonekta po siya. Napakaraming factors, lalo na sa ating bansa, na pwedeng dahilan ng pagkakaroon ng TB. At kasama na po dito ang human behavior and environmental condition ng ating bansa. So ang pabago-bagong klima, meron po siyang makaka-apekto po siya sa immune system ng tao. Kaya mas nagiging vulnerable tayo sa infections katulad ng TB. Lalo na po kung may stress na kaakibat or may kakulangan sa nutrisyon. Pero ang pangunahing dahilan po ng TB ay exposure talaga sa Mycobacterium na tuberculosis. Yun po yung mikrobyo na nakakapag-cause ng TB. Na may aktibo, kung isang tao ay may aktibong infeksyon, mas madali po talaga tayong mahawa. Lalong-lalo na po yung mga taong mababa ang immune system. May cancer, bata, matanda, at saka po yung mga may HIV. So para maiwasan po ang TB, number 1, mabakunahan sana ng TB ng bata. Mahalaga pong mapanatili natin na maganda ang immune system at malusog tayo. Umiwas sa mga pagkakataon na pwede tayong mahawa sa mga sakit na makakapagpababa ng immune system, lalong-lalo na po at ang HIV. Hindi po natin napapansin ngayon pero pataas ang kaso ng HIV sa Pilipinas. Isa pa pong bagay na dapat nating wag po nating kalimutan na dapat maayos ang ventilation sa workplace. Paulit-ulit ko siyang sinasabi dahil hindi lang heat exhaustion ang maiiwasan natin dito, pati po yung mga airborne diseases.
Ang pagsusuot po ng mask, lalo-lalo na sa mga tao na hindi natin sigurado kung may TB pero inuubo, lalo sa mga mahahabang panahon na mas okay po na tayo na mismo ang umiwas, lalo-lalo na madali na lang po ngayon ang makaprocure, magkaroon ng face mask. Pagka napapansin nyo po na yung kasama nyo, ang dalas ng umuubo, ang tagal niyang may ubo, lapitan ng respectfully inform them. Kung kayo na po ang mas nakakaalam, pwede na kayong magpa-check up. Madaling-madali na po ngayon magpa-check up ng TB. Lalo-lalo na po libre ang pagpapa-check up ng TB sa health center. Kung hindi po kaya siya sa work area natin, madali po siya sa hospitals and health centers ng Pilipinas. Kailangan po talaga, no, Doc Pay, tulong-tulungan, no, kapag may workmate tayo na napapansin na ganyan, i-remind na natin na magpatingin. Tama po ba? Tama. Tama, Teacher Ellie. Doc Pay, napakabilis po ng ating oras. Napakaganda ng ating topic ngayong araw, no? Para sa ating mga manggagawa ngayong buwan ng Mayo, ano po ang inyong huling mensahe para sa kanila, lalo na sa gitna ng pabago-bagong panahon ng ating bansa? Okay. So, sa gitna ng init ng panahon at pabago-bagong klima ng Pilipinas, huwag natin kalimutan po na ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman na meron tayo. Dadating po sa atin ang wealth, pero ang pinaka-important wealth na meron tayo ay ang ating kalusugan. Alagaan po sana natin ang ating sarili, magpahinga kapag kinakailangan, at magtulungan para maging ligtas. Kasi ang tamang alaga po, panalo tayo sa init ng panahon at hamon ng buhay, basta napapangalagaan natin ang ating mga sarili. Napakaganda po ng reminder ni Doc P. Maraming salamat po muli, Dr. Pia Maven at the Hair Patricia. Maraming salamat din po, Teacher Ellie. Natapos na naman ang isang episode para sa ating Mayo series na focus ang kalusugan at mga health or medical issues nang nagpapagulong ng ating ekonomiya, ang mga manggagawa. Mga health checkers, tayo ay magiging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube. At sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.